Hello mga kasaltik! Welcome to Madam PTV at ito po ang ating general love reading para sa mga tantaran, collective. Collective muna tayo ngayon. Ayan. Para mabilis tayo matapos. Joke lang. Medyo busy tayo ngayon. So gagawa ko ng reading para dito sa chat. Kasi yung iba nagre-request na sana magkaroon ako ng araw-araw na reading. So ito, collective tayo today. Ayan. Nahiya naman ako sa inyo. Gagawa na. Sige na. Magka-collective love reading tayo. Sana makuha ko yung energy mo. Dahil collective dito, wala tayong specific zodiac sign. Kung nakaka-relate ka, nakaka-resonate ka, pwedeng sa'yo tong reading. At saka lalo na kung hinihila ka nitong video na to. Itong mukhang to. Na parang ewan mo ba kung bakit naklik-click mo. Ganito lang naman. O, diba? Nag-expect ka pa naman. Anyway. Collective love reading. Take only what resonates. Pwede magkapalit-palit ang roles. Depende sa nangyayari sa'yo. Okay? Okay. So, let's start. Kunin natin main energy mo. You discover the Justice card, Libra energy, Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Oy! You could be in a relationship. Nakikita natin. Or pwedeng connection na medyo matibay. Relasyon na pwedeng ikaw ay may kasal. Or ikaw ay miyembro ng kasal. Pwedeng ikaw ay kasal. Okay? And nakikita natin with the Page of Pentacles, ikaw ay parang nahihirapan na, nabibigatan na. Iba sa inyo, financial ang pinag-uusapan dito, usaping financial with the Page of Pentacles. Kasi pwedeng itong hinayupak na pwedeng kasama mo, inasawa mo, or karelasyon mo, ay hindi baga maintindihan kung anong gusto mangyari sa buhay. Kasi pwedeng ang tanda-tanda niya na, bakit ganyan pa siya mag-isip? Parang bata pa rin. Maaring sa inyong dalawa, ikaw yung nagdadala pag sa usaping pera. Tapos ikaw na-stress ka naman dito sa person mo kasi parang pabigat siya sa buhay mo. Ngayon mo lang realize? Ngayon mo lang napagtanto? Nung ano pala kayo, kung if I'm talking to those people, English yun Kung ang kausap ko ngayon ay mga may asawa na. Ngayon mo lang na-realize? Bakit noon? Anong nangyari? Bulag ka noon? Nagising ka na ngayon? Nasaan ang helmet mo? Ganon? Kasi ngayon parang nagkakaroon ka ng ng pagbabalik tanaw. Parang, ngayon parang ang dami mo realization ngayon. At huli na ang lahat dahil hindi ka na makawala. With the Page of Pentacles, bigat na bigat ka dito sa person na ito. Sa damuhong ito, with the Two of Cups, pwedeng magkarelasyon kayo nitong taong to. Bigay ka naman kasi nabigay din naman sa kanya. Ikaw rin naman na may problema, sarap mo rin sakalin. Alamin natin, sino ba itong person na ito na parang bigat na bigat ka na, parang hirap ka na. Especially usapang, financial. Maaaring ikaw itong nagdadala dito sa person na ito. Sino ba itong person na kakonect mo? Diba? Parang ayokong pulutin. Na-stress ako. With the Fool. Ayan. The Fool at saka the Devil. Ayan, the Devil. Devil agad, demonyo. Ito person na ito. Very toxic ang energy. Pwedeng meron siya mga ano ba tawag dito? Meron siya mga bisyo, ganyan. Or kung hindi man bisyo, basta toxic lang siya. Sarap isuko parang ang sarap ipasoko. Ano yun? Ay, soko. Soko agad-agad. Parang ang sarap ipabarangay. Baranggayan muna, wag mo na soko. Grabe ka naman. Anyway, ang sarap ipabarangay nitong person mo. Kung pwede lang talagang putulin ang pagkakatali dito, ay talagang gagawin mo na yun. Dahil talagang nakaka-stress ang energy niya. With the Ten of Swords, parang halos yung iba sa inyo, pwedeng nagkaroon na ng ending sa inyo nitong person na ito. Or, minsan ng ilang beses na nangyari yung parang magtatapos na yun sa inyo, magkakahiwalayan. Ano nangyari? Hiwalayan tapos balik ulit? Pagkatapos ng konting sorry, okay na ulit? Pag hiwalay. Walang balik-balik. Ano to? Nantitrip lang?
Tapos, yun na ha. Meron kasi ako nakukuha ang ganong energy. Pwedeng nagkakahiwalay na kay dati. Tapos hindi naman natutuloy. Yung iba naman nagkahiwalay. Tapos bumabalik-balik. Anong paiklat sa buhay yan? Yung salit na wala masyadong problema sa buhay, nagkakaroon ka ng problema. Wala nang balikan. Pag umalis na, umalis na. Ay, gusto pa ng round 2 eh. Alam mo na kung gano'n nakaka-stress noon. Inulit mo na. Stress ka tuloy lalo ngayon. Anyway. Pwede may bisyo siya, pwedeng toxic siya. Or, siya yung tipo ng tao na magaling magmanipula. Kayang-kaya kanyang paikutin. Ikaw naman, bilog na bilog ka na. Gumigiling-giling ka parang, spaghetti pa baba. Masyado ka nabibilog nitong taong to. Napapasunod ka niya. Hindi man sa pautos, eto ha. Yung pagmamanipula ng isang tao, iba-iba yan. Depende sa kung paano ka paiikutin. Diba? Gets mo? Hindi naman pag sinabing minamanipula ka, laging pagalit or very aggressive yung person mo. Hindi naman ganon. Diba, pinaghuhugas ka ng pinggan. Maghugas ka ng pinggan! Kasi ikaw naman, opo, hindi ganon yung ibig ko sabihin. Pwede nyo halimbawa, honey, ay, example ay, baguhin natin. Honey, baka pwedeng. Ang sakit kasi ng mga kamay ko. Naglaro kasi ako ng ML. Napagod yung mga hinlalaki ko. Baka pwedeng ikaw na yung maghugas ng pinggan. Habang naglalaba ka ha. O habang namamahinga ka, baka gusto mong kutkutin yung mga nakikita kong dumi-dumi dyan sa gilid. Habang wala kang ginagawa. Ha? Ako naman, matutulog lang ako kasi katatapos ko lang mag-ML. Sumakit ang ulo ko, ang dami ko nakaaway. Gets? Ay, Gets? Ito na. Ganyan yung istorya. Pwedeng palambing, pero kaya kanya lalambingin kasi may gusto siya. Ganong energy. And, itong person na ito, pwedeng nagagawa niya sa iyo yun noon. Gets? Gets. Or pwedeng nagsisinungaling siya ng mga bagay na gusto mong marinig para mapaniwala ka niya. Ikaw naman, bilog na yung tenga mo, bilog na bilog ka na rin, nabilog na lahat sa'yo, pati puso mo, bilog na rin. Stress ako sa'yo eh, masyado kang gets. Pumunta tayo, ano bang connection ang meron sa inyo nitong person na ito? Dahil stress ka na sa kanya eh. Stress ka na dito sa hinayupak na ito eh. No, diba? We do have here, give your relationship a chance. Yung iba sa inyo, pwedeng pwedeng may marriage na involved dito, na natapos na. Yung iba gustong bigyan ng another chance na naman itong person na ito. Ang nakasasaltik mo. Ngayon mo pa iniisip ulit na bigyan ng chance itong person na ito? Parang, baka naman sakali nagbago na siya. Baka naman kasi 2022 na, hindi na siya ganoon. Totoo ba? Lumaklak ka na kaya ng Robitussin? Baka ubo lang yan. Baka lamig-lamig lang yan sa katawan mo. Uminom ka ng Lola Remedios. Delikado ka na. Yung lamig mo napunta na sa utak. Yung totoo. O, diba? We do have a past life relationship. Ayan, no? Ang connection nitong person na ito, yung iba sa inyo, pwedeng tapos na kasi yung relasyon eh. Tapos nag-iisip-isip pa, babalikan ko ba? Baka naman may chance pa. Yung iba naman, pwedeng hindi pa completely nakakaalis itong person na ito sa buhay mo. Pero iniisip mo nang tapusin. Pero itong nakukuha nating energy dito, pwedeng tapos na. Yan, with the past life relationship. Pwedeng disconnected na kayo, with the retreat. Nakaalis na, nakatapos na yung relasyon, tapos na. O di dapat mag-party-party ka? Wala na pala itong damuhong ito sa buhay mo eh. Pero yung iba, connected ka pa rin dito sa person na ito dahil sa usaping pera. Diba? O tapos, we do have here codependency. Codependency addictions are affecting your romantic love life. Addict ka ba talaga?
Ito ba ang droga mo? Itong person na ito, delikado eh. Huwag mo na sisinghutin. Diba? Yung person mo naman, hindi naman, napaka-toxic ng energy niya. Ewan ko ba sa'yo, kailangan mo hindi advice ang kailangan mo eh. Kailangan sa'yo tok-tok na. Iba na yung naiisip mo eh. Kung naiisip mo balikan itong taong to, naku, isurrender mo na yung sarili mo sa barangay. Sabihin mo wala ka sa sarili mo. Wala ka sa sarili mong katinuan, iuntog ka kamo. Maka-stress. Walang kadala-dala. Oh. Anyway, anong nasa isipan ninyong dalawa ng perso na ito? Very good dun sa ibang nakakuha ko ng energy na parang okay na ha. Parang nakaalis na sila sa connection tapos parang pass na ito. Ito ha. Kasi may nakukuha ko, this is a pass reading na para sa'yo. Nangyari na, nagtry nang bumalik yung isa pero pwedeng hindi mo pinayagan. May ganun akong energy. Very good ka dyan. Sarap mong ipagpiesta. Papahanda ko ng lechon. Bait-bait ng mga, gusto ko yung utak mo. Walang lamig. O, tapos yung iba naman dyan, ka-stress. Sa stress ko, napainom ako ng tubig, oh. Punta na tayo. Ano mga nasa isipan niyo nitong person na ito? Nabibist ako sa person mo. Napapansin ko yung person mo, parang malaanghel. Pero amoy demonyo. Bakit amoy demonyo? Anyway. Ayan na. Ano ba yan? Na ano ko sa'yo, nasisipon ako eh. Anyway. Okay. Hindi ka pa makalimutan itong person mo, oh, with the High Priestess at saka the Eight of Cups. Although, sabi ko nga, pwedeng nagtapos na sa inyo nitong person na ito. Alam niya nagtapos na. Okay? Alam niya nagtapos na. Yung person mo, pwedeng kumukonect na rin sa iba. And or, nasa isip niya, pwedeng may ibang tao na rin kumukonect sa'yo. Okay? Kasi feeling niya nakamove on ka na. Para ito dun sa mga tapos na ha. Nasa isip ng person mo, ayaw mo na eh. Ramdam niya. O ngayon, so nasa isip niya, parang okay ka na. Parang ganon. Parang okay ka na nawala siya. Tsaka nakikita niya parang, pakaramdam niya talaga, lalo kang lumalayo sa kanya. Talaga ba? Natataka ako din sa person mo, bakit ganon siya mag-isip? Hindi. Sa totoo lang yung person mo, parang na-realize din naman niya na may dahilan ka naman talaga kung bakit ka umaalis. Diba? May dahilan ka naman talaga kung bakit ka umaalis dito sa person. Tapos na-realize niya, tama naman siya. Dapat lang akong iwan. Aba, dapat lang! Dapat nga sa'yo bago iniwan, binato pa eh. Diba? Tinuktukan pa eh. Diba? Ka-stress? Tapos ikaw naman, sige, ano nasa isip mo regarding your person? O, Eight of Swords. At saka the Page of Wands. Oy, may parang gusto mo pang may i-message ha. Yung iba sa inyo parang gusto mo pang kontakin. Iba naman kontakin regarding pera lang. Usapin nyo regarding pera. Gusto mo lang kontakin kasi gusto mo malaman. Kamusta na ba? Gusto ko nang makatikim nung pinaghirapan ko. Parang ganoon. Tapos, with the Eight of Swords, I don't know, pero parang may mga galit ka pang nakikita dito sa person eh. Stress ka rin. With the Queen of Swords, nakikita natin na masakit man sa'yo, mahirap man ba sa'yo, kina-cut off mo itong person na ito. Lalo na with the Page of Cups. Kung nag-aalala ka man, kung may mga children na involved sa inyo, regarding lang doon. Pero regarding sa kanya, hindi ka na nag-aalala. Kahit mangisay siya dyan, wala ka na pakialam. Nakikita ko sa'yo. Very good. Appear. Yung mga ganyan talaga, yung mga ganyang klaseng pag-iisip. Dapat yan nung grade school, top 1 ka eh. Ba't hindi ka ginawan top 1? Diba? Ang galing-galing mo. I'm so proud of you. Diba? Utak ang ginagamit mo dito sa energy mo dito. Pero yung iba sa inyo, kung mag-message ka man, may kinalaman sa legal, usapang pera, yung iba.
Balik tayo dito. Anong emosyon na nararamdaman ng person mo sa'yo? The Ace of Wands. Hmm. Na-stress ako sa person mo. Kung may minahal, eto sorry to say. Kung may minamahal siya sa'yo, minamahal niya yung pera mo. Properties ang nakikita ko dito eh. Pera, properties, ayan. Somehow, minahal ka naman itong person na ito kasi nagkaroon siya ng growth sa'yo. Kumbaga, nagkaroon siya ng level up dahil sa'yo. Pwedeng, kahit papano, naging okay naman siya na tao dahil sa'yo. Kahit papano, masaya siya dahil doon sa partner. Pero, with the Ten of Swords, yung pagkagusto niya sa'yo, wala na. Wala na dito with the Ace of Swords, oh. Maaaring, there are times na naiisip ka niya, pero naiisip ka lang niya. Wala lang, parang trip ka lang niyang isipin. Ay, wala akong magawa ngayon, Tinatamad ako mag-ML, ang bagal ang wifi. Isipin ko kaya yung taong yun. Ano kayang ginagawa niya? Ganun lang. Pero hindi yung, pagdating sa emotion with the Seven of Cups, dami niyang choices. Pwede may mga connection iba. With the Ace of Cups, minahal ka naman din ng person mo. Kaya lang ngayon, ang sinasabi ko sa'yo, wala na. Okay, pwede nagsawa na itong person na ito. Or, with the Four of Pentacles, masyado kasi siyang makasarili dito sa connection na ito. Diba? Oh, so puntahan natin yung emotion. Emotion mo naman regarding your person. Ano ba nararamdaman mo sa kanya? Meron talaga ako nakukuha iba sa inyo. Gusto pa rin bigyan ng chance itong person. Baka natutulog ka. Pag gumising ka muna kaya. No? So, para doon sa mga nag-iisip na gusto pang bigyan ng another chance itong person na ito. Pagod na pagod na. Nakikita ko sa'yo with the Four of Swords. Pagod na pagod ka na. Hirap ka na. Stress ka na dito sa person na ito. Masyado ko nasasaktan. Iba sa inyo, pwedeng umalis na yung person mo, wala na sa iyo, pero parang gusto mo bumalik pa rin sa iyo kahit kalungkutan lang naman nararamdaman mo. Alam mo, iba-iba yung energy na kukuha ko. Kuhanin mo lang kung ano yung mag-fit sa iyo dito. Kasi nga sabi ko sa iyo, di ba? Meron yung mga parang gusto pa rin balikan kasi sobrang lungkot, feeling mag-isa. Kahit pagod na siya, kahit parang okay naman siya, pero deep inside, parang gusto niya pa rin. Nandun yung person niya kahit parang lang silang tanga. Diba? Parang hindi nagiging maganda yung relasyon, pero para sa kanya, okay na yun basta meron. Adik ka ba? Kape! Kape ka na lang muna, ha? Bawas-bawasin yung pag-adik. Na-stress ako sa'yo. Ayan, tapos meron naman akong person talaga dito na ako. Ito talaga yung adik talaga, nakikita ko dito. Virgo energy, ayan o. Cancer, Scorpio, Pisces energy. Meron naman akong nakikita dito, kung may hinihintay ka man, may kinalaman yun sa stability, sa money nga, sa pera. Ayan with the Queen of Pentacles and the Hanged Man. Kung ang emotion mo regarding dito sa person na ito, yung isa nalulungkot, di ba? Yung isa naman, kahit papano, okay ka na kung ano yung meron ka ngayon, pero kung kahit papano, yung emotion mo sa kanya, wala. Parang I feel like okay ka na eh. Okay ka na. I feel like you're really okay kung ano yung meron ka ngayon. Lalo na with the Four of Swords. Okay ka na. Kasi nakawala ka na dito sa bangungot mo eh. Di ba? Tapos with the Queen of Pentacles is stable person. You're a stable person na. Pero yung kung ano man yung hinahabol mo sa kanya, kung ano yung kasalanan niya sa'yo, kung ano yung pagkukulang niya sa'yo, gano'n na lang, yung perang-pera nga lang usapan dito. Di ba? Wala nang usapang, pagmamahal. Yung isa mahal na mahal pa eh. Alam mo, napakahirap i-reading ng ganitong dalawang energy na kukuha ko hindi ko alam kung mai stress ako o papalakpakan kita. Meron dito yung gusto kong palakpakan mo. Very good kasi ang galing mo. Nakamubon ka na. Nakalimutan mo na itong hinayupak na ito. Parang naging lesson lang siya sa buhay mo. Meron dito parang ang sarap tuktukan. Nakaka-stress. Ano ba talagang gusto mong yori? Nagkakaroon ako ng wrinkles sa'yo eh. Sa na hindi ako tumatanda agad ako. Kaka-wrinkles ako, te.
Huwag mo akong pinapa-stress, okay? Namumuo yung aking wrinkles dito. Mamaya makikita mo meron na akong ugat dito. 'Di ba? Para na akong avatar. Anyway. Ano mangyayari in the near future for the both of you? Doon muna tayo. Kasi dahil dalawa yung energy na kuha ko, kukuha ko dito ng magkabukod na reading. Kung ano mangyayari sa future ninyong dalawa. Dito muna tayo sa lungkot-lungkutan. The King of Wands is here. Ace of Cups, ayan. At saka Six of Wands. Ay. Ay, may bagong love life na dadating, te. Kalimutan mo na ngayon pa man din. Mag-focus ka sa sarili mo. Napakaganda na sinasabi sa'yo dito. Ang daming accomplishment, ang daming improvement sa buhay mo. Marami kang goals na ma-achieve. Ayan, oh, moron pera. Tapos with the King of Wands, yan, yun, lalo na kung meron kang gustong simulan na may kinalaman sa karir mo, negosyo, ituloy mo lang yan kasi maganda rin ang sinasabi dito. Karir, negosyo, business, ganyan. And with the King of Wands, nakikita natin, ayan, at saka lalo na with the Ace of Cups, may bagong love life na dumadating sa'yo. Pagdating sa person mo, I feel like nandyan pa rin yung person na ito eh. Pero tatarantaduhin ka lang nito. Sa una lang, hanggat hindi ka gumagawa ng movement, kalmado lang siya. Pero pag gumawa ka ng movement, nakikita natin, hindi ko magagarantiya sa'yo na hindi ka niya sasaktan. Nakikita ko masasaktan ka eh. Huwag ka na gumawa ng movement kung ako sa'yo. Hayaan mo na lang siya sa buhay niya. Sabi ko nga, mag-move on ka na. Parang may narinig ang pusa. Ayan o. With the Knight of Pentacles. Ayan. Yeah. Focus on your goals. Diba? Pera-pera lang. Huwag ka naman na lumab life. Kung ito lang din naman ang ilalab life mo, maigi pa maglaba. Alam mo yun? Pag na-stress ka, maglaba ka na lang. Huwag mo na lang isipin itong person na ito para hindi ka nalulungkot. Yung person, ito naman, sa side na maganda. Kukunin naman natin yung near future nitong someone who is very stable at kung may hinihintay ka na lang sa pera na ito, ay sa person na ito, pera na lang, di ba? What will happen in the near future for the both of you? Oy, nakakita ko ng development dito, mas lalong magiging maganda yung relasyon mo sa pamilya mo in the near future. Sa pamilya mo ha, children, or relatives, yan, mga nanay mo, tatay mo, ganyan, or yung mga kapitbahay. Pati kapitbahay, no? Basta yung magandang relasyon sa pamilya, nakikita natin dito. Ay, marirealize ng person mo kung ano yung mga nawala sa kanya in the near future, lalo na with the Knight of Swords. Kasi nakikita natin, the more na ini-improve mo yung sarili mo, the more na nagigising siya sa katotohanan kung ano yung nawala sa kanya. Kaya ituloy-tuloy mo lang yan. Diba? Ang ganda ng future mo. Wala na yung person na ito, tapos nag-improve pa yung pamilya mo. Ang ganda pa ng pera mo. Ano ba? Diba? All in all, napakaganda ng reading. Kasi yung ending maganda. Pero yung para nga doon sa iba, ang advice sa'yo, kung gusto mong pambalikan itong person na ito, mag-isip-isip ka muna. Diba? Huwag ka nang bumalik doon sa hinayupak na yon. Tignan mo muna ng mga 100 times yung mukha niya kung kabalik-balik ba. Baka mamaya parang ulikba lang yun na ano eh. Hindi na ano ba yung ulikba? Sabi-sabi ng ulikba, hindi naman alam ko ano yung ulik. Anyway, thank you for watching. I love you all. At saka yung ibang channel natin, check mo dyan sa description box. For personal reading, nandyan din po. Please do check it out. I love you all and babush.